Nagbabalik ang PTV Sports. At para sa ating sports banter, makakapanayam natin live via Zoom si Mr. John Carlo Decio mula sa Cavinti Integrated National High School. Hindi lang siya coach pagdating sa sports, kundi nagtuturo rin siya bilang isang teacher. So good morning po, Sir JC. Welcome to PTV Sports. Good morning, Sir JC. Okay, good morning po, Sir Darrell. Berna, good morning po sa ating po mga viewers. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Opo, Sir JC, fresh na fresh ka ngayong umaga. Parang yung setup natin, Parang online class, online class to, no? Sir JC. Parang nasa online class tayo. Ayan. Opo, sir, pero ano ba yung tinuturo nating subject, sir? Bali, 10 years na po ako na nagtuturo ng Araling Panlipunan at kasalukuyan po, nasa grade 10 po ako, Araling Panlipunan 10, that is contemporary yung issue. Oh, okay, Wow, sir. 18. Araling 18. Panlipunan. Sir, yung nabasa ko kanino, you're a basketball coach and then teacher din kayo sa grade 10 and Araling Panlipunan. So medyo malayo, Medyo no? malayo, From sports sir. to history, pero kahit nag-intertwine yan, medyo malayo pa rin. Sir JC, ano po yung nagtulak sa inyo para maging coach din po ng basketball despite busy rin po maging teacher ng AP? Ayun, bali mula pagkabata po kasi naglalaro-laro lang po ako ng basketball, although hindi nga po ako gumaling sa ganyang larangan. At nung pumasok po ako sa DepEd ay siyempre nangailangan po ng teacher na hawak po sa mga bata, gagabay po sa kanila para lumaban sa iba't ibang kompetisyon. So nagkataon na sa akin po ibinigay. At medyo nagkaroon din po ako ng background sa pagko-coach dahil nga po nung ako ay student teacher, yung akin pong cooperating teacher ay pinahawak na po agad ako ng basketball. So mula po doon, minahal ko na rin po yung pagko-coach po ng basketball. Ito, Sir JC, curious lang po ako, no? Yung ilang taon po ba kayo mula nung kumbaga nahilig kayo sa basketball? Ano ba yung kumbaga yung moment na gusto ko tong sport na to? Baka nung unang beses ba na nakawak kayo ng bola, nakanood kayo ng basketball game? Ano yung moment na yun na na-discover mo na magiging paborito mong sport itong basketball? Ang totoo po niyan ay bata pa lamang po ako dahil ako po ay panganay na lalaki. Ang aking pong tatay ay ginawa po ako ng ring sa bintana at meron po akong maliit na bola. So doon pa lang po, mula po pagkabata ay kahit papaano hindi man magaling ay naglalaro na po ako ng basketball. Wow. Bali. Follow up lang din po ng Sir JC. Parang curious lang din ako. Kung talagang into sports po kaya tayo, bakit po AP yung napili po nating subject? And why not MAPE or, di ba? MAPE, PE, para basketball ka rin, coach. Ayan, pero yung pong pagpili po ng major sa pagtuturo po sa high school ay napakahabang kwento po niyan, dahil ako po ay naging guro. Handa po kami makinig, sir. Take time lang po, sir. Yan po ay dahil din sa mga naging guro ko sa Araling Panlipunan nung ako po ay high school. Dahil inidolo ko po sila, nakita ko po sila kung paano po nila ma-influensahan yung kanilang mga estudyante. Kaya po doon po ay napili ko na magturo ng Araling Panlipunan. And as you mentioned po kasi, yung pong isang inidolo ko sa Araling Panlipunan nung ako ay high school, ay humahawak din po ng basketball team. So kaya po doon ay talagang na-involve po ako sa pagko-coach ko sa basketball. Wow, Ito coach, paano mo naman na-apply yung Araling Panlipunan kapag nag-coach ka ng basketball? Medyo challenging medyo challenging question natin, no? Kung i-relate mo yung Araling Panlipunan sa basketball coach, ano yung paano mo siya ina-apply sa pag-coach mo? Social studies, Social studies to. Social studies. Dahil nga po ang Araling Panlipunan ay pag-aaral ng saysayan. Tayo po ay hindi naman po tayo ipinanganak na champion po agad. Siyempre may mga kabiguan po rin tayo. At doon po sa mga kabiguan na yun ay natututo tayo sa pag-aaral sa kasaysayan, ano yung mga pagkakamali, ano yung mga adjustment na hindi natin nagawa sa mga plays, sa depensa, at natututo tayo sa bawat pagkakamali po natin. Wow, napakaganda Oo ng nga lesson eh. na. Opo, sir, ewan ko kung nabanggit nyo na rin to, no? Pero ilang taon na ba tayong nagko-coach po ng basketball sa school po natin? Okay, bali putol-putol po kasi yung aking pagko-coach dahil nga po may mga pagkakataon na hindi po sa akin na ibibigay yung pagko-coach. Pero
nasa 5 to 6 years na po ako na nagtuturo Wow, ng tagal na din, coach ng basketball. Opo, sir. Ano ba yung challenging sa sa pagko-coach po natin? 6 years. Sa coach po ng basketball ay mahirap po na buuin yung tinatawag na team chemistry. Lalo-lalo na po dito sa bayan ng Cavinti, malawak po kami, malawak po ang aming bayan. At ang aming pong mga estudyante ay nagmula sa iba't ibang barangay. So naglalaro din po sila sa iba't ibang liga. Yung iba halos hindi magkakakilala. In fact, meron po kami mga estudyante na naglalakbay ng 10 kilometers or more than 10 kilometers. So yun po yung mga player namin o naging player po namin na kapag po walang service o wala silang personal na sasakyan, ay nahihirapan po sila na umattend sa aming po mga practice and training. Idagdag pa po natin dito, challenge po sa akin, yung limited time to prepare. Kadalasan po kasi yan po ay 2 weeks or to 1 month. And so, yung maximum para kami po ay makapaghanda kapag po kami may mga sasalihan na kompetisyon. Sa DepEd po kasi may tinatawag din po kaming no destruction of classes. Kaya nagaganap lamang po yung mga practices po namin pagkatapos lamang po ng aming klase sa hapon. Ano po? Ayan, Coach JC, nabanggit mo nga no, na nasa DepEd nga itong no obstruction of classes, kumaga lahat ng mga extracurricular activities, kumaga hindi naman sa hindi priority, pero mas unahin natin yung classes, of course, yung traditional classes, either online or offline. Pero ito, Coach, Sir JC, paano nyo po nagawang i-manage yung time po ninyo knowing na nagtuturo pa po kayo ng AP sa grade 10 and then nagtuturo pa po kayo ng isang team? Kumbaga, syempre, as a coach, marami ka rin mga plays na ini-implement, yung mga strategies ninyo. So, paano mo nahati ang oras ninyo po bilang isang teacher at bilang isang coach? Ayun na, nagagampanan ko naman po yung pagiging coach ko pagkatapos po ng aming klase. Usually, meron po kami schedule sa paggamit ng court. Dahil nga po yung basketball court po namin ay nakikihati lamang po kami sa barangay. So, meron po kaming schedule. Usually, Tuesday and Thursday po kami nakakapag-practice at nagaganap po yun alas 3 hanggang 5:30 lamang po ng hapon. So bago po yun, ginagampanan ko po yung tungkulin ko bilang guro. And then pag uwi po ng bahay, matapos pong gawin yung mga tungkulin bilang tatay, bilang bahagi ng tahanan, ay doon po, nagpe-prepare po ako ng mga lessons ko sa gabi. And then pag po may free time, ay nanonood po ako ng mga basketball plays mula po sa YouTube, sa mga sikat na YouTubers. At pinapanood ko rin po kadalasan yung mga laban ng Gilas. Lalo-lalo na yung mga laban na pinapangunahan po ni Coach Tim Cone, isa po sa mga iniidolo natin larangan ng pagko-coach sa basketball. Ako, sir, Coach, ilan ba yung hinahawakan po natin or tinuturuan po nating bata as of now po? As of now, ma'am, sa grade 10, mayroon po kaming 166 students. Bali, 5 section po yun. Bukod po sa Araling Panlipunan, meron po akong isang section na tinuturuan ko rin po ng edukasyon sa pagpapakatao. Uy, EP. Oh. Yun pong Wow. education. Tapos yung sa ano naman po, mga basketball player na tinuturuan po natin, Coach? Yung mga basketball player po na nagiging player po namin ay siyempre mga dati po namin estudyante. Usually, estudyante ko po nung grade 9, estudyante ko po nung grade 10. At yung iba po naman ay nagiging panel po nila ako sa research. Kaya kahit papaano ay nakikilala ko po sila, nakikilala po nila ako. So kasi importante rin po yung communication. Kailangan po ay mga player natin ay komportable tayo sa kanila and at the same time ay komportable po sila sa atin. Ito, Coach, nabanggit din po sa amin nun, bukod sa boys division po, may hinhandle din po kayo na girls team. For our coaching po ninyo, kwento nyo naman po rito ano po yung pares nyo pong inahandle as a coach na boys and girls division po nitong basketball team po ninyo. Ayan, Sir Saldared. Bali kasi ako ang assistant coach sa basketball girls po namin. Ako rin po yung personal trainer nila. Time management is the key lang naman po yan. Halimbawa po, dahil nabanggit ko nga po na Tuesday and Thursday yung training namin, halimbawa po, unahin ko yung girls, Tuesday sila, and then Thursday, yun po yung para sa boys. And then pagka weekend, minsan sinasamahan ko po sila na mag-jogging.
Kasi sa mga players po natin, sa mga bata, importante po na nade-develop yung kanilang stamina sa pagtakbo. Ito, coach. Grabe, no? Ang busy ni Coach, Oo nga, no? coach, parang pa nakakahanap ng time, no? Para may buhay ka pa ba? Oo, may, ka pa ba may personal outside? life ka pa ba, Coach? Pero ito, coach, curious lang din ako, no? Since, siyempre lahat ng coach, meron yung tatak, meron silang, kumbaga may ini-instill silang, ano nila, kung ano yung knowledge na gusto nilang ibigay sa mga players nila before or after or during the game. Pero ikaw, coach, ano yung lagi mong sinasabi sa mga bata mo para mas ganahan sila maglaro sa mga games nila? Ano yung lagi nilang maririnig sa'yo as a coach? Sa akin po, lagi ko po silang pinapakaalalahanan na lagi lamang kung lamig ang ulo dahil kapag po tayo kalmado ay mas nagiging efficient yung performance sa paglalaro po ng basketball. Malamig ang ulo, disiplinado, at sumunod po sa mga play na tinuturo, be coachable sa lahat ng pagkakataon na huwag nilang iisipin na sila ay pinakamagaling. Dahil kapag iniisip nila na sila na pinakamagaling, kadalasan, ibang player po ay nagiging tamad na or minsan hindi na nakikinig dahil ang nasa isip nila ay magaling sila. Pero hindi po dapat ganun. So sa ganung paraan ay namamotivate ko po sila na sumali sa mga practice, training. Yes Ayun po, Coach. Maganda yan, no? Na may in-instill tayong disiplina sa mga estudyante. Kasi lalo na mga Gen Z ngayon, into cellphone na talaga lahat, Oo, no? lahat. Pero, Coach, this 2024 ba, ano na ba yung mga sinalihan nating tournament? Sa ngayon po, naisali ko po ang Cavinti Direwolves sa Ligang Pambarangay isang beses. At dahil nga po nag-overlap yung 2024 sa unit meet ng February at ngayon nga po December 2024 ay yun nga po yung another unit meet na sinalihan po ng aming team. Ito, naman Sir JC, nabanggit mo na kanina, no? Yung lagi kang nanonood nung game ng ating Gilas Pilipinas. Nabanggit mo nga parang si Coach Tim Cone. And I think siya na rin yung paborito mong basketball coach. Coach, bakit po si Coach Tim Cone ang hinahangaan yung PBA coach and of course yung coach ng ating national team? Ayan, hinangaan ko po si Coach Tim dahil po dun sa kanyang sistema. Continuity, mas pinahahalagahan niya po yung sistema na mayroon dapat ang team kaysa sa pag-integrate po ng halimbawa isang di-calibreng NBA All-Star na kadalasan ay nagiging focus na po ng opensa ng isang basketball team. Sa ganitong setup po kasi mas madali pong na pipredict o nagiging predictable ito sa kabilang team na pag-aaralan ito ng coach. Kung sakaling mapanood yung play nila, madali nilang napapagandaan. Kung hindi man napanood, madali pong nagkakaroon ng adjustment yung coach sa kapag predictable yung ginagawa ng isang team. So very idol ko po si Coach Tim dahil napakataas po ng kanyang vision para sa ating Philippine team. Yung continuity, alam naman po natin, yung triangle offense, ano po. Opo, Coach, bukod ba sa basketball, may iba pa ba tayong sport na kinagigiliwan po? Ako po ay college, player po ako ng swimming sa College of the Grabe naman si Coach. Baka-athletic naman wala ni Coach. Grabe. Swimming. Swimming and coach. Ano pong category sa swimming? Baka ano yan, shooting style din yung breaststroke. Kasi dito po sa bayan namin, hindi nyo po na itatanong, na yung bayan po namin, dito po matatagpuan yung Dumut Lake, saka po yung Caliraya Lake. Kaya mula po magkabata, bukod sa basketball, o pagkatapos mag-basketball, ay nakakapaglangoy sa Lumut Lake. Coach, buti di kayo pinulubog niya. Talented si Coach eh, no? Sabi niyo, basketball na lang mo agad. Pero yan, Coach, ito Coach, huli na lang mula sa amin, no? Mensahe na lang ninyo sa mga estudyante ninyo, pwede sila i-shoutout, at syempre yung mga players na ina-handle mo dito sa pagiging isang coach. Go ahead, Coach. Siyempre, binabati ko po ang Cavinti Direwolves sa kanilang pagiging kampiyon sa unit meet. Ito po ay sa loob ng mahabang panahon ay nakamit natin ang pampiminato. Ipagpatuloy lang po natin ang tiwala sa isa't isa, sa kakampi, yung coach sa players, at yung players sa coach. At kailangan din po yung support system ng ating mga stakeholders. Mapalad po kami na supportive ang aming school head at yung aming pong PSBS
yung aming pong public schools district supervisor sa Cavite District, at saka po yung mga local government officials, mayor, sangguniang bayan, ay nandyan po yung kanilang suporta sa aming basketball team at taos puso namin pong pinasasalamatan yan. Gayun din po yung mga magulang, mga kapatid na nagbibigay po ng suporta at oras sa aming pong team. Malaking bagay po ang pagkakaroon ng matibay na support system. Sa mga player po, i-apply po natin yung Mamba mentality. Always find a room to improve yourself dahil laging may space for learning sa bawat nakakasalamuhan natin sa iba't ibang perspektiba. Nagkakaroon po tayo ng mga learnings. Hindi po rin importante na lagi tayong panalo. Ang mahalaga po sa pagkabigo po natin ay natututo tayo mula dun sa ating mga pagkakamali na siyang babaunin natin para sa mga susunod pang laban. Ayun, again, thank you very much po, Thank Sir you, JC. And good luck po sa mga upcoming na tournament and trainings po natin. Alam mo- Salamat po, Sir Darrell, member niya, sa pagpapaunlak po sa akin dito sa inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, Salamat, sir. Good morning po. And